Si Leorio Palad Ainay, sa unang tingin, parang isa lang siyang comic relief character. Medyo mayabang, laging palasigaw, at tila hindi bagay sa isang mundo ng mga halimaw, elite assassins, at mga nen experts. Pero habang lumalalim ang kwento ng Hunter x Hunter, mas nagiging malinaw, si Leorio ay hindi dapat binabaliwala. Dahil sa likod ng kanyang simpleng hitsura at madaldal na ugali, may tinatagong puso at determinasyon na hindi matutumbasan ng kahit anong lakas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buong kwento ni Leorio, mula sa kanyang pinagmulan, mga dahilan sa likod ng kanyang mga desisyon, ang kanyang nen abilities, at ang tunay niyang papel sa Hunter x Hunter. Hindi lang siya basta kaibigan ni Gon. Hindi lang siya side character. Si Leorio ay isang bayani sa sarili niyang paraan. Unang lumabas si Leorio sa unang bahagi ng serye. Nakilala natin siya bilang isang medyo mayabang at loud na lalaki, nakasuot ng suit, at may briefcase na parang laging handang pumasok sa business meeting, hindi sa isang survival exam. Pero sa kabila ng kanyang presensya, isa siya sa pinakayang na karakter, 19 years old lamang noong panahong iyon. Mas matanda lang ng konti kina Gon, Killua, at Kurapika, pero malayo ang agwat pagdating sa maturity at priorities. Bakit siya sumali sa Hunter exam? Simple lang, para sa pera. Pero hindi ito dahil sakam siya. Sa likod ng panlabas niyang pag-uugali, may malalim na dahilan. Isa sa mga kaibigan niya noon ay namatay dahil walang kakayahang magpagamot. Wala silang sapat na pera. Wala ring doktor na tumulong. Mula noon, pinangarap na ni Leorio na maging isang doktor para tumulong sa mga taong katulad ng kanyang kaibigan. Pero ang maging doktor ay hindi biro. Mahal ang tuition. Matagal ang proseso. Kaya para mapabilis ang landas, sumali siya sa Hunter exam. Ang pagiging hunter ay may napakaraming benepisyo, pwede kang kumita ng malaki, magkaroon ng access sa exclusive resources, at koneksyon sa mga eksperto. Kaya't para kay Leorio, ang pagiging hunter ay shortcut papunta sa pagiging doktor, ngunit hindi ito magiging madali. Isa si Leorio sa mga pinaka-vocal sa grupo. Hindi siya nahihiyang magsalita, minsan masungit, madalas nagagalit. Pero kung titignan mong mabuti, lahat ng galit niya ay may pinanggagalingang prinsipyo. Kapag may mali, hindi siya tatahimik. Kapag may inapi, hindi siya uupo lang at manunood. Siya ang puso ng grupo. Si Gon ang inspirasyon, si Killua ang galing, si Kurapika ang utak, pero si Leorio ang puso, ang tagapagtanggol ng ordinaryong tao. Ang madalas na kalaban ng sistema. Siya ang tipo ng taong sasabihin sa iyo ang totoo kahit masakit dahil ayaw niyang may lumalabag sa tama. Makikita rin natin sa personalidad niya ang pagiging responsable. Oo, madalas siyang matalo sa mga unang laban. Hindi siya flashy, pero siya ang unang sumusugod para sa kaibigan, kahit wala siyang tiyak na panalo. Ang pagkakaibigan at prinsipyo ang tunay na armas niya. Matagal bago nagkaroon ng nen ability si Leorio. Sa unang parte ng serye, hindi pa siya marunong gumamit ng nen. Habang sina Gon, Killua, at Kurapika ay lumalalim na sa training, si Leorio ay patuloy pa ring nag-aaral para sa medisina. Kaya madalas siyang wala sa mga labanan. Pero nang dumating ang election arc, nagulat ang lahat. Doon natin unang nakita ang kanyang emission nen ability, ang tinatawag na remote punch. Sa eksenang iyon, pinahiya niya si Ginfrey sa harap ng buong Hunter Association. Gamit ang kanyang nen, nag-send siya ng isang malakas na suntok mula sa entablado papunta sa stage, at literal na tinamaan si Ging sa mukha kahit hindi man lang siya lumapit. Ang remote punch ay isang manifestation ng emission type nen. Ibig sabihin, kayang eye project ni Leorio ang kanyang aura palabas ng katawan at gawin itong isang force na parang suntok. Nakakamangha ito, dahil unang beses pa lang niyang pinakita, pero napakalakas at malinis ang execution. Pero hindi lang ito ang plano ni Leorio para sa kanyang nen. Ayon sa mga eksena sa manga, ini-integrate niya ang kanyang nen sa medisina. Ibig sabihin, pinag-aaralan niya kung paano gamitin ang nen para mag-diagnose, magpagaling, o tulungan ang mga pasyente. Isang halimaw sa suntok, pero higit sa lahat, isang doktor sa puso. Isipin mo, isang nen healer na may punching power. Unique at sobrang useful, lalo na sa mga arc na may life and death missions. Sa kabuuan ng kwento ng Hunter x Hunter, si Leorio ay hindi laging nasa spotlight.
Hindi siya palaging nasa gitna ng aksyon. Pero sa mga eksenang lumalabas siya, laging impactful. Gaya ng sa election arc, isa siyang underdog na biglang naging sentro ng atensyon. Siya ang nagbigay ng tunay na boses ng masa. Habang ang ibang kandidato ay puro power play at strategy, si Liurio ay nagsalita mula sa puso. Dahil dito, gusto siyang iboto ng karamihan para maging chairman. At kung tutusin, kung hindi lang dahil sa planong pamahalaan ni Chidel at Paristan, malamang siya talaga ang nanalo. At hindi lang yun, pinatunayan ni Liurio na hindi mo kailangang maging pinakamalakas para maging mahalaga sa kwento. Ang puso, integridad, at malasakit ay sapat para iangat ka bilang leader. Sa kasalukuyang manga arc na Dark Continent, hindi pa ganoon ka-highlight si Liurio. Pero ang potensyal niya ay napakalawak. Sa isang lugar na puno ng unknown diseases, unknown biology, at panganib, ang isang Nen Doctor ang siguradong magiging susi sa survival ng grupo. Siya ang mag-aalaga, siya ang magde-diagnose, siya ang magiging tagapagsalba kapag ang iba ay hindi na kayang lumaban. At kapag tuluyan niyang nahasa ang kanyang Nen healing skills, maaaring si Liurio ang maging una sa isang bagong klase ng hunter, isang medical Nen specialist. At kung iisipin mo, ito ang kabuuan ng pagkatao ni Liurio. Hindi siya lumalaban para sa sarili. Lumalaban siya para sa buhay ng iba. Isa siyang tunay na bayani hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa layunin. Kung tatanungin mo ako, ano ang tunay na kapangyarihan ni Liurio? Hindi ito remote punch. Hindi ito nenhilang. Hindi rin ito pagiging doktor lang. Ang tunay niyang kapangyarihan, ay ang kanyang intensyon. Ang intensyon na magligtas. Ang intensyon na magsabi ng totoo. Ang intensyon na maging boses ng mga mahihina. Kapag binigyan mo ng kapangyarihan ang taong may tunay na malasakit, iyon ang pinakadelikado at pinakamakapangyarihang kombinasyon. At yan si Liurio, sa isang mundo ng mga kontrabida, madilim na grupo, at moral na gray area. Si Liurio ang paalala na may natitira pang purong puso sa Hunter x Hunter. At minsan, iyon ang mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw. Kaya sa susunod na may magsabi na si Liurio ay mahina, ipaalala mo sa kanila, siya ang taong hindi nagdalawang isip tumayo para sa kaibigan. Siya ang taong hindi nawala ng puso sa gitna ng kaguluhan. At siya ang taong hindi kailanman nawala sa paningin ng tunay na tagahanga ng Hunter x Hunter. Si Liurio Palad-Ainay, ang doktor, ang kaibigan, ang bayani ng karaniwang tao. At kung nagustuhan mo ang malalim nating pagtalakay kay Liurio, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na to, at i-comment kung sino pa sa tingin mo ang dapat nating gawa ng deep dive na analysis. Maraming salamat sa panunood, at tandaan, hindi lang Nen ang sukatan ng lakas. Minsan, ang puso ang tunay na kapangyarihan.